Sa probinsya man o syudad, maraming mga pusa ang iniiwan at gumagala-gala sa mga kalye. Katunayan dito sa aking veterinary clinic, isang inabandonang pusa ang na-rescue ng aking mga staff noon. Pinanganak siya na nasira yung mata niya kasi tinamaan siya ng feline respiratory virus. Kaya nung nagkaroon ng infection yung mata niya, sobrang liit pa siya, nasira na yung mata niya. Kaya ayan, nag-atrophy na yung mata niya, hindi na siya nakakita. Mahigit 1 taon na si B2 sa klinik. Sa kabila ng kapansanan niya sa mata, pinipilit ng mga doktor at staff sa klinik na mabuhay ng normal si B2. Itong si B2 has developed his senses in trying to spot kung nasan yung kanyang laruan na papel. Yung kanyang sense of hearing, yung kanyang sense of smell, and yung vibration dito sa floor, parang sobrang accurate, ano? Kahit maraming kuting ang pinipiling abandonahin ng mga tao, marami pa rin ang gustong tumulong. Isa sa mga pasyente ko sa klinik si Drogo. Nakuha ko siya sa Guadalupe kasi umuulan noon. Yung imbornal, umaapaw. Pinulot ko gamit yung stick. Tapos tinulungan ako ni Mama na ipuluputan siya ng tela para maiuwi sa bahay. Naging bahagi na ng buhay ni Jessa ang tumulong sa mga pusa at aso na walang nag-aalaga o nagmamay-ari. Katunayan, umabot na sa 11 pusa at 3 aso ang kanyang naampon. Siyempre, pangalawang creature din sila kasi na ginawa ng Panginoon. May buhay din sila, nagugutom din sila, nauuhaw din sila. Kaya sa simpleng pagtulong ng pagpapakain, bigyan sila ng pakiramdam na meron silang pamilya. Hindi man niya naampon si Drogo. Siniguro naman ni Jessa na mapunta si Drogo sa mga taong nagmamahal sa kanya. That's understandable naman kasi there's a certain point naman talaga where you can't take care of another pet or animal and you're just passing on the responsibility to someone else who can. Animals in general. 1, 2, 3, 7. Mukhang madami-dami yan, ah. Pero wag din muna siya siguro isama sa mga ibang kittens or pag wala pang vaccination.